So, embrace reconciliation. Ito po yung nag-reconcile kay Jacob at Esau, yung magkapatid na nag-away. I mean, si Jacob, kinuha niya yung right ni Esau kasi. No, kaya since then, nagkaroon na sila ng hidwaan or gap, kaya si Jacob natatakot na siya. Di ba? Kaya lang, nung hinipo siya ng Panginoon, alam mo, lumapit siya sa kanyang kapatid, niyakap niya ng napakahigpit. Niyapus niya. Sabi niya, Kuya, tawarin mo ako, Kuya. Di ba? Wow. Alam niyo, na-reconcile. Amen? Kaya kung may problema kayo sa mga kapatid ninyo, yakapin ninyo. Kuya. Yan. Hindi ka magdadrama, ah. Alam mo, Kuya. Tapos tingin-tingin ka ng mata mo. Hindi. Dapat yung totoo. Kasi alam niya yon, diba? So, alam mo, yun po, na-reconcile po si Esau at Jacob. Purihin ng Panginoon. Then si Joseph din, dito sa Genesis 45, yan. Diba? Si Joseph din, embrace his brothers. Kasi, can you imagine, mula nung sinabi ni Joseph yung kanyang mga dreams, itong mga kapatid niya, nagselos. Ang bihira. Di ba? Anong ibig mong sabihin? Yuyuko kami sa'yo. Kasi sinabi ni Joseph one day, nakatayo, may nakita ako, sabi niya, sa aking dreams. At may nakatayo ako, tapos yung mga lumuhod yung mga palay sa akin. So, ibig sabihin, lumuhod yung mga kapatid niya. Nung isang na naman, nanaginip na naman, ito, mahilig matulog. Bakit laging nananaginip? Joseph the Dreamer nga eh. Siyempre, hindi ka kayo mananaginip pag gising. So, mahilig siya. Tapos nung sumunod na naman, alam mo na, sa harapan ko, sabi niya, nakita ko na naman yung araw at buwan nakaluhod sa akin. Aba, ibig sabihin, pati yung mga magulang lumuhod sa kanya. So alam nyo, sa totoo lang, nangyari lahat yung panaginip ni Joseph. He became the second command of Egypt. Naging siya, napakataas. Second command nga po ng Potiphar, ng Paraon. At alam nyo, ibininta kasi si Joseph, nilagay siya, after nung sinabi niya yung dream niya, gusto nila siyang patayin ng kanyang mga kapatid. At yun nga, buti hindi pinatay, kinuha din siya doon sa balon at bininta siya sa mga Ismailites. Then, sinabi sa kanyang tatay na si Jacob, sabi nila, tay, patay na si Joseph. Nagdala sila ng, kunwari, damit, nilagyan ng dugo ng hayop. At ganun na lamang ang pag-iyak ni Jacob. Pero sa totoo lang, in-scam nila. Sabihin natin, scam. Yan, baka may nang scam. Yan. In-scam nila si Jacob. Sabi na, patay na si Joseph, tay. Ganun ba? Umiyak siya. No? Pero sa totoo lang, bininta nila. At nung siya bininta, alam niyo ang nangyari, pinagpala ng Diyos si Joseph. Bakit hindi siya lumayo sa Diyos? Nilayo siya sa kanya, mga kapatid, nilayo siya sa kanyang tatay, pero si Joseph hindi lumayo sa Diyos. Alam nyo, napalayo kayo man sa mga mahal sa buhay kasi nandito kayo sa abroad. Pero wag yung sabihin, nandito na ka sa abroad, malaya na ako. Di ba? Pero alam mo ninyo, kahit nasaan ka, kung ikaw ay nasa Panginoon, pagpapalain tayo ng Lord. Hindi lahat ng nag-abroad na pabuti ang buhay. Pero ang lahat na nakakilala sa Panginoon, naayos ang buhay. Amen ba? Praise God! Church, I want to tell you, Jesus Christ will save you. Jesus Christ will save you. Huwag nating sabihin, naka-abroad na ako, big time na ako. Well, sana nga. Bakit hindi? Pero alam mo, hanggat hindi natin matatagpuan ang ating Panginoon na siya ang nakay Joseph. Joseph, ang daming ng pinagbintangan siya, nakulong siya, ang dami niyang mga pagsubok. And he has all the reason to give up. He has all the right to give up, Lord. Bakit ganon? Bakit nung sinabi ko yung pangarap mo sa akin? Bakit nung sinabi ko yung gusto mong mangyari sa akin, bakit tinaboy ako sa bahay namin?
Halos gusto akong patayin. Ano bang kasalanan ko? Sinasabi ko lang naman yung dream ko, Lord. Pero alam mo ninyo, wala tayong nabasa, di ba? Sa Joseph account, wala tayong mabasa na nagsisi si Joseph. Pero hindi siya humiwalay sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, dahil nagpatuloy si Joseph, he became the second command of Egypt. Pinagpala siya ng Diyos hanggang siya yung naging gobernador ng Egypt dahil iprinomote siya ng Panginoon. Gusto nating promotion? Hallelujah. Magpatuloy tayo kay Lord. Hallelujah. Ako'y naniniwala na yung mga walang trabaho ngayon, magtiis lang kayo. Huwag kayong kakapit sa patalim. Huwag kayong kakapit sa 3 MMM, 4 M. Kapit tayo kay Lord. Tiwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dinalakan na niya dito sa napakalayong lugar kung saan ka pa kumakapit. Nandito na nga lang tayo. I believe the Lord will bless you. The Lord will bless us. Bakit kailangan pa nating makarating dito? Iiwan lang pala tayo ng Lord. Kaya ako'y naniniwala kung nandito na tayo, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Amen ba? So ito po yon. At si Joseph, nung dumating yung kanyang kapatid kasi nagkaroon ng tagutom sa Israel, anong nangyari? Dumating ngayon sila, yung mga kapatid ni Joseph. Alam niyo ang nangyari kasi wala nang makain at nakita niya ngayon yung kanyang mga kapatid. Ang sabi niya, wow, panahon ng paghihiganti. Hindi po ganun si Joseph. Hindi po siya mapagsamantala. Pero meron na naman siyang right, sana. He have all the right. 'Di ba? Para maghiganti. Dito na. Alam mo, nung dumating sila, hindi nila nakilala si Joseph. Sabi nila, lumuhod silang lahat kay Joseph. Hindi nila nakilala siya, ang kanilang kapatid. At nangyari yung pangarap, yung dream. Amen? I believe that God is a dream maker. The Bible says, commit to the Lord whatever you do, in your plan will succeed. Amen ba? Hindi lang nag-aayos ng papel si Lord, nag-aayos din ng pangarap. Naayos na kasi yung papel, umalis sa church Amen? Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, huwag umalis sa church, ha? Yun na kasi. Okay ka lang, Sister Joma? Okay lang? Praise God. Baka nagugulat si Sister Joma. Nasaan kaya ko ngayon dito? Amen. So, praise God. Salamat sa Panginoon. Alam mo ninyo, ito na po yung pagkakataon na si Joseph po ay natupad yung kanyang pangarap. Lumuhod sila sa kanya. Umiyak siya. Di ba? Instead na gumanti siya, umiyak. At ang sabi niya, para to make the story short, alam mo ninyo, hindi niya nakayanan yung iyak niya. Sumigaw siya ng iyak. Sabi niya, nung hindi niya makontrol, sabi niya, mga kapatid, ako si Joseph, ako ito. Lumuhod sila, nagulat silang lahat. Alam nyo, siguro hindi nila alam yung isipin nila, naku po, delikado tayo. Di ba? Siguro yun ang pwede na. Siguro hindi nila alam kung matutuwa sila o natatakot kasi, naku, ito na to. Ito na yung panahon natin, mabibitay na tayo dito. Pero alam mo ninyang sabi ni Joseph, dinala kayo dito ng Diyos. Dinala ako dito ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong kasamaan. Pero God is intended for me to stay here for evil, but God is intended for good. Amen? Dinalanon niyo ako dito ng inyong mga kalukuhan. Kaya ako napunta dito, pero may plano pala si Lord. Pinauna pala ako ni Lord dito para maligtas ang buong Israel. Hallelujah. Sabi niya, nagyakapan sila. Yan. Kaya nagyakapan sila. Yakapan mo yung katabi mo kung may nararamdaman pa. Amen? Oh, sabi nung isa, malamig na daw. Hoy, painitin.
You know, there's affection if your embrace is true. Nakakaano yan, nakakagaling, nakakalakas. Amen ba? Then close fellowship, when we embrace together, they devoted themselves to fellowship and had all things in common. Wow, itong mga early church, ginagawa nila ito madalas. They're having fellowship. Hindi sila lang nagkakakilala ng pangalan, hindi lang tayo dito nagkakakilala ng faces, but even our lives, we know each other. At ito po yung binibuild up ng ating church. We build up family in this church. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi lang na tayo magkakakilala yung acquaintance, di ba? Know each other. Hindi lang po yun. We need a solid relationship. Dahil alam ko, kailangan natin ng family. Church, this will be your second family. Amen ba? Kaya gusto nyo makijoin sa mga life group leaders po natin para lalo po kaming mai-connect sa inyo. Do it because this is your family, church. Welcome to the house. Amen po ba? So warm welcome through embrace. Hallelujah. Welcome fellow believers with Christian hospitality and affection. Romans chapter 16 verse 2. Di ba? Magyakapan kayo ng halik sa bawat isa. Yeah, pero siyempre, dito kasi biso-biso. Pero kapag naiilang ka, huwag na lang. Ano po? At kasi baka hindi natin makuha, ma-misinterpret tayo. Kamayan na lang. Amen ba? Kamayan mo yung katabi mo. Amen. Praise God. Mainit yung kamay. Nalamig. Okay, so embrace believers. Alam nyo, iyan po yung prina-practice natin sa church. Kamayan, embrace one another. Kaya nga, di ba, minsan after call, altar calling, nagyayakapan kayo kasi you feel something from the Lord. Amen po ba? You know why? Because our God is alive. Jesus Christ is alive, church. And if He is alive, the worshiper must be alive. Amen po ba? Ang mga nakikinig ay sumasagot ng amen. Because we have God that is alive. Praise God. Hindi naman yung nagugulat yung katabi mo ng amen. Ay! Baka naantok kasi, no? Kaya minsan inaano po natin na sumagot po tayo. And of course naman, sumasang-ayon tayo sa salita ng Panginoon. Then, number 1, ang sabi pa rin dito, Romans 12, pakibasa po natin, love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Amen. So, anong sabi dito? Love must be sincere, sincerely yours. Ate Daily. Yeah. Di ba, minsan sa natin, may napapanood tayong ganon. Na ibabalik ka sa di ba, sa galing ng social media. Okay. So, ang sabi dito, number 1, embrace fellow believers with sincere love. Love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Love from the center of who you are. Don't fake it. Yung message translation. At ito po yung bilang mga magkakapatid sa Panginoon, kailangan kapag nagyayakapan tayo bilang mga magkakapatid, ay maranasan po natin yung sincerity. Yung sincere. Hindi po yung pakitang tao, hindi po yung plastic. Sabi nila, sinabi plastic, nilagyan pa ng made in China. Wala namang, wag nating idamay naman yung China dyan. Plastic na lang. Plastic na, made in China pa. Walang kinalaman doon, basta plastic. So, sincere love is agape love. Amen? Agape love, alam mo ninyo yung agape love, talagang ito po yung nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga yung sabi ko kanina, we don't know how to love. Without the love of God in our lives, hindi tayo marunong magmahal.
Kasi ang pag-ibig ng tao is conditional. Di ba? I love you kasi maganda ka. Pero kapag hindi na maganda, alam nyo, kaya ang daming naghihiwalay na relationship. Kasi conditional yung kanilang pag-ibig. Kahit sa mga mag-asawa, yung mga kinakasal ko po na mga mag-asawa, alam nyo, dito po natin sila pinapaliwanag ng husto that your love must be unconditional. Kasi there will be a time na yung asawa mo, sexy ngayon. Pero hindi natin alam, after 5 years, sexy pa rin. 18 years, siksik na. So, ibig sabihin, kung ang pag-ibig mo ay conditional, iiwan mo siya. Ikaw din. Di ba? Talagang mayroong tayong, kasi mayroon tayo talagang darating yung time na mag-expire. Di ba? Oh, alam mo, Pastor, kakakasal nga lang namin, hindi pa expired, pero kasi naman nung mag-asawa sila, nagliligawan, kumpleto yung kilay. Di ba? Tapos nung unang gabi, naligo! Wow! Nawala yung kilay. Ay, nako po, nagulat tuloy, kaubayan, nako po. Yung mga may kilay, magsabi ng amen. Napakadali na nga ngayon kung gusto niyo yung pwedeng oo. Maganda yung pwede na ngayon lahat yan. So, since your love is agape love, this is divine love. Ito po yung tinatawag agape, ito yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Hindi po unconditional. Ang ating pag-ibig, it is sacrificial and selfless. Ito po yung dapat pong maranasan ng mga mananampalataya. Amen? So, sacrificial and selfless. Minsan, di ba, sinasabi nga po natin sa kami pong mga mag-asawa, kasi kami po na may asawa na yung sacrificial. Minsan ang alam na sacrifice is yung hindi kami kumain sa bahay, pero kumain na ako sa Burger King kasi naghihintay ako sa anak ko sa ospital. Ang alam nila sacrificial yon, kumain daw sa Burger King. Alam mo yung sacrifice dito is yung, di ba, yung pag-alaga natin sa ating anak kapag, di ba, nagpapadede ng gabi. Yan, yun yung mga sacrifice. At alam ko po sa mga may asawa, naranasan po ninyo yan. Amen ba? Tsaka mga magpaplanong mag-asawa ay mararanasan din ninyo. At alam mo ninyo kung sino po ang gumawang unang nag-sacrifice, walang iba kundi ang Panginoon. Church, we must learn about the sacrificial love and selfless love. Sino ang unang gumawa nito? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang unang gumawa nito. Yun pong, di ba, napako siya sa krus na hindi naman niya kasalanan. Siya ay nabugbog, siya ay naghirap, wala naman siyang kasalanan Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, siya ang umako ng lahat ng iyon para tayo ay maligtas. Kaya tayo nandito ngayon because of His sacrificial love. Alam mo, pwede siyang mag-give up sa cross. Diyos siya Di ba sabi niya, Ama, kung maaari lang, ayaw kong maranasan ito. Pero sabi niya, but your will be done. Amen? Kaya ibig sabihin, talagang sumunod pa rin siya sa Ama. At siya po'y dinanas niya lahat, yung hirap, yung lahat ng sakit. Pero purihin ng Panginoon, He never give up. Di ba? Kaya yung laging sinasabi, alam nyo, napakahirap yung nangyari sa Panginoong Yesus. Because He went through the most tortured death of humankind. But He never gave up on you. Bakit? Because He loves you. Because He loves me. Kaya niyang, alam mo, kayang mamatay. Kaya niyang gawing mamatay yung mga nagpapako sa krus na hindi siya kumikibo. Because He is God, church. Amen po ba? Kasi minsan ang alam natin, alam mo, nagawa niya yun, pastor, kasi Diyos si Jesus. Kaya, mahirap kaya yun.
Yung ikaw ang lumikha sa tao, tapos yung tao ang magpapako sa'yo. Hindi ganun kadali yon. Hindi rin ganun kadali yung ikaw ang lumikha, tapos ikaw ay, di ba, maghihirap. Buti na lang, kaya nga sabi ko, buti na lang hindi katulad ng tao ang Diyos. Bakit alam nyo? Kung parang katulad lang ng tao ang Diyos, burado na ang lahat ng tao sa mundo. Kasi minsan ng tao, di ba, kapag makaangat lang ng konti, nagbabago yan. Pastor, yung iba nga, hindi pa nga nakakaangat, nagbabago na eh. Wala dito yon. Parang meron na. Tahimik tayo. Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magbabago ha. Amen. Praise God. Baka mababalitaan ko, umuwi ka sa Pilipinas, hindi ka na namamansin. Alam mo si Sister umuwi lang sa Pilipinas, hindi na siya namamansin. Wala dito yon. Mga kapatid, yung lupa doon at lupa, ganun din dito. Hindi ginto ang tinatapakan natin dito, mga kapatid. Kaya magmahal tayo, wag tayong magbabago. So that was Jesus. Talagang He gave everything because He loves us. Selfless. Hindi niya inano yung sarili niya. Alam mo ang sabi ng Bible, parang inararo yung kanyang likod. Grabe, hindi na siya makilala nung mapako siya sa krus. Pero purihin ng Panginoon, hindi niya tinignan yon. Basta maipakita lang niya na mahal ka niya. He never gave up on you. Kaya nga nandito tayo, purihin ng Panginoon, dumadaan man tayo sa mga pagsubok, may pag-asa tayo. Because Jesus never gave up. He never gave up on you. Kaya don't give up your love to Jesus. Amen po ba? Naghahanap ba tayo ng tunay pag-ibig? Mahalin mo si Lord. Parang iba niya yung tingin niyo sa akin Ilagay natin si Lord sa ating unang pag-ibig. Ako'y naniniwala, maaayos yung mga pag-ibig natin. Kasi hindi nga tayo marunong umibig. Kung wala ang Panginoon sa atin, puro conditional yung pag-ibig natin. Hallelujah. Mahal kita kasi mayaman ka. Paano pag wala ng datong? Wala. Kaya ang daming iniiwan Si Lord, never kang iiwan. Si Lord, the more na may problema ka, mas nakayakap sa'yo si Lord. Nak, wala kang pera? Tiis ka. Ngayon lang yan. Amen? Praise God. Hindi niya sasabing magbigti ka. Hindi. Sabi niya, magtiis ka lang anak. Paparating na. Amen. Pwede sabihin sa katabi mo, paparating na. Ang pagpapala. Baka hindi ko mabuo baka mag-isip kayo ng paparating. Praise God. It is not transaction. Love must be sincere because love is not transactional. Yun nga, yung sabi ni Pastor Elia, hindi pa sila kinakasal, naghihiwalay na. Amen. Nablabas ako sa kapatid sa Argilia. Sabi niya, alam mo pastor, nakahanda na yung wedding ring. Nakahanda na yung mga abay. Yung nobyo na lang. Amen. At least nakahanda ka. Kung bigla-biglang ang dumating amen ba? Bili na kayo ng wedding ring. Hindi po, wag po. Love is not transactional. Love is sincere. Love is agape. Amen ba? Kung makuha natin ang agape love, mamahalin mo siya maging sino ka man. Amen ba? Maging siksik ka man. Coca-Cola man o maging aparador ka man. I love you todo without prino. That is agape love. That is the love come from Jesus. Hindi naman tayo minahal ng Lord dahil mabait ka
Tayong lahat, mga salbahe sa totoo lang. But because of His love, wow, kaya nga tayo nabihag ng pag-ibig niya eh. Kaya di ba, habang minamahal mo si Lord, napapabuti ang buhay natin. Yun yung nais kong dalhin sa atin. The more you love God, the more na naaayos yung buhay natin. Wala talaga eh. Walang kaayos-ayos yung buhay natin. Kaya kailangan mahalin natin ang Lord because He is love. Kung bakit ang daming mga buhay na nawawasak, ang daming mga buhay na nasisira, they are longing for love. Walang nagmamahal sa akin. Wala kasing pamilya ninyo dito eh. Oh, kaya parang naghahanap ako ng pag-ibig. Parang may nakaka-relate dyan ha. Sino bang may pamilya dito nung pumunta tayo? Wala. Mayroon ka bang kapatid na Espanyol? Di ba wala? Nandito tayo lahat noon na wala. Dayuhan nga. Dayuhan tayo. Di ba? Pero alam mo ninyo, yun nga yung laging sinasabi, kailangan mo ang pag-ibig ng Lord. Kasi kapag nasa sayo yung pag-ibig ng Panginoon, purihin ng Diyos, ikaw ay sapat na. The love of God, if you have the love of God, alam mo, wala nang kulang. Kaya nga sabi ko, ang daming mga buhay na nasisira because they are longing for love. Naghanap sila ng pag-ibig. Bakit? Kasi hindi nauunawaan, hindi nakukuha yung pag-ibig. Di ba? Kasi ang minsan ang alam nilang pag-ibig, magkaroon ng maraming ano. Kaya pastor, sabi nung isang kapatid sa ano, ako siguro ang malaki ang pag-ibig kasi nakalima na ako. Sabi ko, anong pinagsasabi mo? Hindi, biro lang. Sabi ko, hindi. Kasi kung talagang punong-puno ka ng pag-ibig, purihin ng Diyos, alam mo, kailangan mahalin natin ng Lord. Siya ang tunay at buo ang pag-ibig. Amen ba? Praise God. Kaya minsan, huwag kayong mag-alala. Kung tayo po ay medyo tumatanda na dahil sa bakang akala natin, kung wala kayong boyfriend ay kulang kayo ng pag-ibig. Alam mo ninyo, hindi kayo kulang. Hindi ka rin kulang-kulang. If you have the love of God, you have everything. Amen. Tingnan niyo si Apostol Pablo, dahil nasa sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Praise God. Punong-puno, buong-buo si Apostol Pablo. Amen po ba? Kaya kailangan mapuno tayo ng pag-ibig ng Lord kasi ito po ang nagbubuo ng buhay. The love of God. Kapag makuha natin yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka maghahanap ng ibang pag-ibig. At ang pag-ibig natin ay inaayos ng Lord because of agape love. Amen ba? Agape love transform, agape love restore your love, agape love heal your love. Sinong nasubukan ng nabigo? Amen. Diba? Sinong nasubukan ng nabasted? Wala dito, wala. Diba? Naranasan natin, pero salamat sa Lord. Ang pag-ibig ng Panginoon, the more na kailangan mo, the more na niyayakap ka ng Panginoon. Amen ba? That is the sincere love. That is agape love. Number 2, ay yung sumunod pala. John 13:34-35, basahin natin. A new command, I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple. Wow, if you love one another, this is the sign that we are disciple of the Lord. Kung nagmamahalan tayo, ibig sabihin ito yung nagpapakita na tayo ay mga disipulo ni Kristo. Kaya kapag hindi tayo marunong magmahal, wala. Kaya mamahalin natin ang bawat isa sa atin. Amen? You were cleansed from your sins when you obey the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart. Amen? Sabi natin sa katabi natin, I love you with the love of the Lord. May kabataan yatang magkatabi dyan Parang hindi sinama yung with the love of the Lord. Amen? Nandito tayo. We are love one another by the love of the Lord. Amen ba? 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another,
For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. If you love God, you love your brother. If you love God, we love one another. We help one another. Amen ba? We lift up one another. Wala po sa sino man dito ang gustong i-down ang kapatid natin. Nandito tayo para i-lift up ang bawat isa. Amen ba? Then number 2, pakibasa natin, people cannot produce true agape love on their own. God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Wow. Romans chapter 5 verse 5. Hindi tayo makapag-produce ng divine love. We can do it without Jesus in our heart. Jesus is the giver of life. Jesus is the giver of love. Amen? Kaya ang dami nating natututunan sa Panginoon. Kaya magpatuloy tayo. Amen ba? The more you love God, the more you experience Him. Amen? At the more na nararanasan mo, the more na ikaw ay napapalapit sa Panginoon. Number 2, embrace fellow believers with deep devotion. Pakibasa natin, Romans 12:10 po. Be devoted to one another in love. Be devoted to one another with authentic brotherly affection as member of one family. It means having a deep and steadfast love, commitment, dedication, and loyalty. It involved mutual support, care, and affection. It involved encouragement and accountability. Ibig sabihin, mahal kita ngayon pero kapag sinaktan mo ako, ibang usapan na yan. If you really love one another, if you have that love, if you really have this devoted love, mamahalin kita kahit sinaktan mo ako. Ba, tumahimik tayo. Diba? Nagbabago, pero ito po yung dapat na matutunan natin. Kasi ang pag-ibig ay naghihilom. Ang pag-ibig ay nagpapagaling. Amen ba? Akalayan mo ba naman, sinaktan ka na pero minahal mo pa rin siya. Matututo siya, grabe. Minahal mo pa rin ako, inintindin mo pa rin ako. Nakagawa na ako sa'yo ng di ba? At dahil sa pag-ibig na yan, wow, praise God. Kaya lalong nai-inlove ang asawa mo sa'yo eh. Di ba? Kasi, sinasaktan ka minsan ng asawa mo, pero I love you. Ayan. Sinong nag-I love you sa asawa po? Amen. Praise God. Hallelujah. Tatanungin ko yan, ha? Hindi lang pong sinasabi, pero love must be devoted. It involves mutual support, care, and affection. Yung bang mamahalin kita, hindi dahil, di ba? Pero mamahalin kita kahit sino ka man, anuman, ito po yung agape love. Ito po yung nice na matutunan. Ito po yung devoted. Kaya alam nyo, ang sarap mahalin yung mga nakakakilala sa Panginoon dahil natuto tayo sa pag-ibig niya. Amen? Yung pag-ibig na talagang, praise God, sinasaktan na nga, nakabukas pa rin yung arms. Di ba? Like Jesus, pinapako na siya. Pero sinasabi pa rin niya, Ama, patawarin mo sila. Di ba? Sinasaktan na nga siya, pero sabi niya, di ba? Ama, tulungan mo po sila. Hallelujah. Mamamatay na nga lang siya, tayo pa rin ang iniisip ni Lord. Ang sarap mahalin si Lord. Ang sarap mahalin yung nagbigay ng kanyang buhay. Di ba? Minsan binigyan ka lang ng 10 euro, parang gusto mo na siyang yung pasasalamat mo ay parang may paghamang, kasamang ay, Senyor, muchas gracias. Pero lalo na yung nagbigay sa atin ng buhay at nagbibigay sa atin ng buhay. Amen ba? Ang sarap mahalin ng Panginoon, church. Hindi masasayang yung pag-ibig mo. The more na natututunan natin ang pag-ibig ng Panginoon, alam mo, talagang, wow, praise God. Hallelujah, kahit kaaway mo ay pwede mong mahalin. Pero siyempre, siguro wala tayong kaaway, pero inaaway tayo, pero pwede pa rin natin silang mahalin. Amen ba?
Because of the love of God na meron po sa atin. It encourages, it accountability. Hallelujah. Moral support. Then number 3, yung next, Galatians 6:2, bakibasa natin. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. So, ibig sabihin, dalhin natin ang, di ba, ang bigatin ng bawat isa and so fulfill the law of Christ. Yung tapikin mo lang siya, di ba, bro, alam mo, I thank God na nandito ka ngayon. Tapikin mo ngayon katabi mo, sabihin mo, kapatid, salamat sa Lord, nandito ka ngayon. Di ba? Yung just a simple tap, just a simple touch. Di ba napapalakas tayo? Pero minsan may mga touch na medyo parang gumagante eh. Kapatid! Hindi pa sa balikat, sa ulo, kapatid! Iba na yon, iba na yon. Wag naman. Amen ba? Di ba? Nakaka-bless lang, pastor. Alam nyo ba, mga problematic din kami kay mga pastor ninyo. Kaya minsan kailangan din namin ng tapik ninyo. Pero hindi yung tapik na medyo may... Pastor, parang pinatamaan mo kanina. Pastor. Mga kapatid, hindi kami nagpapatama yun. Amen. Kapag natatamaan kayo, magpasalamat tayo sa Lord. Dahil tinatablan pa tayo. Sabi nung pastor mga kapatid, tinatablan pa ba kayo? Salamat sa Lord, ang salita ng Diyos ay nagbabago. Amen ba? Ang salita ng Diyos ay nag-aayos. Kaya magpasalamat tayo kapag medyo nakakarinig tayo ng praise God. Dapat nandito si hindi, para sa iyo yun. Dapat nandito si sister para sa kanya yun, hindi. Kahit nandito siya, hindi niya maintindihan yon dahil ikaw ang nakaintindi, para sa iyo yun. Kaya sabihin mo na lang, Lord, salamat po, ako po yun. Amen ba? Alam mo, mahal na mahal ng Diyos yung mga nagpapabasag sa Panginoon. God is very close to the brokenhearted. Yung bang, wow, Lord, salamat po. Hindi yung, di ba? Hindi pa maamin-amin. Lord, ako po yun, Lord. Amen ba? Kaya, purihin ng Diyos. Kaya napapaayos kaya nga gumaganda ka. Kasi naaamin mo na talagang ako yun, Lord. Amen? Kaya ang buhay ng Kristiyano ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pabeauty ng pabeauty. Dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya nga, the real you is when you come in getting closer to God. That is the real you. Pero kapag ikaw ay napapalayo sa Lord, hindi na ikaw ay hindi na nagiging ikaw yan. Napapalayo ka because we are created by the image of God. Kapag nalalayo ka na sa image ng Diyos, ibig sabihin hindi na ikaw yan. Kaya minsan sabi nila, parang nag-iba ka na. Parang iba ka na. Diba? Kasi baka may nag-iba. Pero, kapag tayo ay napapalapit sa Panginoon, praise God, hallelujah, tayo yung talagang tayo. Because we are created in the image of God. Amen? Baka kung saan-sang image ka nagagaya, ha? Kailangan maibalik tayo sa image ng Lord. Dahil dyan tayo, yan ang ikaw talaga. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So next, 1 John 3:16. Meron pa ba yan? Hindi pa yata natin nabasa. Pinapatapos nyo na rin ako. Sabi ni Pastor. Nabasa na ba natin? Okay, basahin pala natin. Hebrews 10:24. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Wow. Alam nyo, nasa mga huling araw na tayo. We are praying na matapos na po ang giyera. Amen ba? Pero kapag hindi matapos, lalong mapapalapit. Ano po yung pagdating ng Panginoon?
Pero ano man ang mangyari, ang mahalaga, in love ka kay Lord. May gera man diyan, ang mahalaga, in love tayo kay Lord. Because the love of God protect you. The love of God will save you. Church, patuloy na mahalin natin ang Panginoon. 1 John 3:16, we know what real love is. Because Jesus gave up His life for us, so we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. Kaya pala tayo nilikha, kaya pala tayo ay iniligtas ng Lord, kaya pala tayo minahal ng Diyos kasi para mahalin natin ang ating kapwa. Kasi ang daming mga tao na naghahanap ng pag-ibig ngayon. Parang nakukulangan sila. Di ba? But if we have the love of God, purihin ang Panginoon. Yung mga kulang ang pag-ibig, kaya nandito tayo, nagpupuno tayo sa kanila. Amen? Huwag kang mag-aalala, sister, may nagmamahal sa'yo. Huwag kang mag-alala, brother, may nagmamahal sa'yo. Amen ba? Mahal ka ng Panginoon. Pwedeng kapag may mga kakilala kayo, sabihin nyo lang, bro, Jesus loves you. Mahal ka ng Lord. Kasi ang alam nila, wala nang nagmamahal sa kanila. Diba? Yung simpleng salita lang, alam mo bro, alam mo sis, may nagmamahal sa'yo. Ang sarap lang malaman na may namatay dahil sa pag-ibig niya sa'yo. Amen ba? And Jesus died for His love. Kaya nga napakasarap mahalin si Lord kasi akalain mo ba naman binigay niya yung kanyang buhay? Wow! Kaya nga sabi nung awit may 10 buhay man ako, sa kanya ko pa rin ibibigay. Dahil ang kanyang pag-ibig ay totoo. At, amen, buhay. Hallelujah. Last. Yun. Pakibasa natin, embrace fellow believers with high honor. Honor one another above yourselves. Wow. Give preference to one another in honor, never lagging behind in diligence, aglow in the Spirit, enthusiastically serving the Lord. Wow. So, honor another above yourself. Di ba? Yung bang pinapahalagahan mo siya, niingatan mo siya, kasi according to the eyes of God, He is very special. Alam mo ba na napaka-special mo sa mata ng Lord? Bakit? Kasi akalain mo, instead na tayo yung maparusahan, siya ang umako, napaka-special natin. Pero minsan hindi nakikita yun ng tao. Hindi nakikita yung ginawa ng Lord. Hindi nakikita yung gaano ka ka-special. Wow, can you imagine? He gave, may nagbigay ng kanyang buhay. Minsan nag-donor lang ng kidney. Ay, salamat. Nigyan mo ako ng kidney. Nakakakain pa ako. Di ba? Pero yun bang nagbigay sa'yo ng buhay? Di ba ang sarap pasalamatan? Di ba? Yung nagligtas sa atin ng sarap pasalamatan na tayo ang dapat mapako sa krus, pero siya yung nagbigay at siya ang umako. Kaya kailangan ibigyan natin ng honor, ibigay natin ng mas mataas na pagpapahalaga, assigning high value or attributing worth on fellow believers. Kaya tignan mo ng mas mataas ang iyong kapatid kasi may value siya. Amen? Ganun ba natin tinitignan ng ating mga kapatid na parang mas mataas siya? Ibig sabihin, napakataas ang tingin ng Diyos sa kanya. Napaka-value. Minsan yon ang pang-ano ng kaaway, pang-atake sa atin. Wala ka ng halaga. Di mo na kaya yan. Pangit ka. Di ba? But church, I want to tell you, God will never say that. Ang laging sinasabi sa'yo ng Panginoon, napakaganda mo. Amen ba? Napaka-wonderful mo. Amen ba? Sinasabi niya, anak, you are very special to me. Kung makuha natin yon na ang tayo ay special sa Panginoon, so anong dahilan na, di ba, anong dahilan na hindi ka magpapatuloy sa buhay? Anong dahilan na hindi ka, di ba, magpatuloy sa mga pangarap mo? If you are very special to God, then you have all the rights. You have all the favor. You have all the victory because our God is a victorious God. We have all the right to go to your journey. Because if God is with us, who can stand against us?
There is no weapon that forms against us. If God is with us, dumaan man tayo sa ilog, di tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, di tayo masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen ba? Kahit nasaang abroad ka, kung hindi mo kasama ang Lord, baka mabibigo tayo. Pero kahit hindi ka nag-abroad, kung kasama mo si Lord. Pero maganda, nasa abroad tayo. Kaya, amen, magpatuloy na tayo sa Lord. Jesus Christ is all about life. Jesus Christ is all about life. Amen ba? So assigning high value of attributing worth on fellow believers, habang binavalue mo yung tao, lalong nabavalue ka. Ano po? Showing high respect, gratitude, and kindness. Actively appreciate treating other believers as more important than yourself. Ganun po napapahalagahan ng tao kung tinitignan mo siya na mas above sa sarili mo. Pero kung tinitignan mo siya, pataas pababa, ano to? Diba? Wala. Church, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. It's all by the grace of God. We are here because of the grace of God. Hindi dahil sa kung ano ang meron ka, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nandito tayo. Kaya magpatuloy tayo. We keep humble ourselves. And the Bible says, humble yourself in the sight of God and He will lift you up. Walang tinaas ng Diyos na mapagmataas. Mataas na nga eh. Ang mga tinataas ng Diyos ay mga nagpapakumbaba. Amen ba? Praise God at itataas tayo ng Panginoon. At ako'y maniniwala na mararanasan natin kapag ini-honor mo ang tao, pag binabalyo mo siya ng mas mataas sa'yo, bahala na si Lord sa'yo. E paano, Pastor? Hindi ako napapansin, nililift up ko ng si Lord nang bahala sa'yo. Amen? Kapag si Lord ang bahala sa'yo, grabe. Amen? Yung bang siyang nililift up mo, pero ikaw nang nadadown. Kapag si Lord ang nag-lift up, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tunay na value. Ikaw ang tunay, di ba? Kaya sabi nga niya, ano yung pinakamataas na carats? 24 carats. 24 carats. So, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung kapatid mo. More than 24 carats. Amen? Mataas ang patong. Mataas ang value ng bawat isa. Why? Because the faith that has given us is more than precious than gold. Our faith is more precious than gold. Can you imagine kung may pananampalataya ka, mas higit ang ginto kaysa sa iyong pananampalataya? Baliktad. Mas higit yung pananampalataya kaysa sa ginto. Amen ba? Kaya kung may pananampalataya ka, parang mas higit ka sa ginto. Kaya tignan mo si Satan, ikaw ang pinaka-target niya. Yeah. Pero if we have faith in God, kasi ang sabi ng Bible, faith, hope, and love will remain. Amen ba? Faith, hope, and love will remain. Ito po yung tatlong mananatili. Hindi niya sinabi ang kayamanan, ang kasikatan, ang popularity ang mananatili. Hindi po, ang mananatili ay pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero maraming hindi pumapansin po nito. Pero ito po yung mananatili. Kaya nga, hindi man tayo magkakaroon ng kayamanan, ngunit meron naman tayong pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, then mananatili tayo. Amen? Nakita na natin ang dami ng mga buhay na umasa sa kayamanan. Ang daming mga nasira. But remain in your faith, remain in your love to God, remain in your hope with God, in the words of God. Then, mananatili ka. Bakit? Dahil hindi ka lang panglupa, panglangit ka pa. Amen ba? Hallelujah! Because whether we like it or not, walang mananatili sa mundo maliban sa pag-ibig, pananampalataya. Kaya kailangan lumago tayo sa pananampalataya. Kailangan lumago tayo sa ating pag-ibig, pag-asa sa Panginoon dahil ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Because whether we like it or not, church, I want to tell you, there is heaven and there is a hell.
Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Either you obey God or you will destroy your life. And this life, everything is temporary. Darating yung time, mag-expire ka talaga eh. Pwede mong sabihin mo sa katabi mo, darating yung time, mag-expire ka rin. Kaya ang sabi nila, aspire before you expire. But aspire God in your life and nothing will be expired. Amen ba? Purihin ang Panginoon. And last, Philippians, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Hallelujah. Kaya, kung nais mong, kasi everything na ginagawa mo sa tao, binabalik yan sa'yo ng Lord. Don't say what you don't want to hurt. Di ba? Kaya, di ba yun yung golden rule? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. So, the more you give value, di ba? Tama naman yun. Kung paano mo binavalue siya, ganun mas lalong nabavalue. Because everything, walang libre dito sa mundo. Lahat ng mga nilalabas natin bumabalik. Kung nagmura ka, mababalik yan. Kaya ang kailangan ang lagi nating nilalabas, good, love, and blessing. Kapag curse, nagmumura, babalik yan. Walang libre po dito. Kaya nga sabi ng Bible, even your enemy, you must love. Kasi kapag nagbitaw ka, bumabalik yan sa'yo. Kaya magbigay tayo ng pag-ibig, magbigay tayo ng pagpapala. Amen ba? Because the more, sabi dito, na binavalue natin, di ba? Don't look out only for your own interest, but take an interest in others. 1 Peter 2:17, respect everyone and love the family of believers, fear God, and respect the king. 1 Peter 5 verse 5, and all of you, dress yourself in humility as you relate to one another. Praise God. Hallelujah. Dress yourself with humility. That is the power of love. Di ba? Dahil papakumbaba tayo, nakikita sa atin ang pag-ibig. Then, next. Pakibasa po natin. And may the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow. Just our love for your overflow. Hallelujah. If you love overflow, then makakatanggap din tayo ng overflowing love. Kapag si Lord ang nagmahal, grabe. Buhay ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya mag-overflow tayo, grow and overflow your love for one another. Paano tayo makakaranas? Paano tayo makapagbibigay ng pag-ibig? Daily surrender to God. Kasi habang nagsusuko ka sa Panginoon, nakakatanggap ka sa Lord. Amen? Then, die to self daily. Mamatay tayo. Big sabihin siyang nabubuhay sa atin. Grow in the Lord. Deeply rooted and built up in Him. Then, constant practice. Be intentional. To love is to be intentional. Amen ba? Then, practice natin hanggang mamaya maging lifestyle na natin. Di ba? Kaya tinuturuan tayo kung paano tayo magmahal, kung paano tayo makitungo. Huwag kalimutan yung mga ngiti. Amen ba? Tunay na ngiti. And I believe the Lord, hallelujah, will bless you. At mararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, salamat sa Lord. Nais ko na maranasan natin ang yakap ng Diyos sa araw na ito. Amen ba? I pray that you will feel the embrace of the Lord right now. Tayo pong lahat ay tumay na mga kapatid at